Ang ating pong pag-aaral, ang pagbabagong anyo ni Jesus mula sa Mateo chapter 17, verse 1 hanggang 9. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Ang layunin ng ating aralin ay mas makita pa natin at mahayag sa atin ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus at kasabay po ang patuloy na panawagan sa atin na magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Sa tagpong ating pag-aaralan, ang tatlong alagad ni Jesus, sina Pedro, si Santiago at Juan, nasaksihan nila ang kaluwalhatian ni Jesus bilang ang anak ng Diyos na puspos ng kadakilaan. Isang pangyayari kung saan nasulyapan ng ilang mga alagad ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, marami sa atin ang pamilyar sa pangalang Jesus. Na kilala natin siya bilang mahusay na guro, tagapagpagaling, nagbibigay ng kapahingahan at marami pang mga katangian. Pero ngunit minsan po, dahil sa sobrang pamilyar na tayo sa ating Panginoon, nakakalimutan naman natin kung sino ba talaga si Jesus sa kanyang kabuuan. Nakakalimutan natin yung tunay niyang kalagayan bilang isang banal, isang maluwalhati, anak ng Diyos na dapat pakinggan, dapat sundin at igalang dahil sa kanyang katangiang pagka-Diyos at kadakilaan bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, mga talata po na ating pag-aaralan ngayon ay hinihimok tayo na magkaroon ng pusong may banal na takot at pagsunod kay Jesus. Nawa po masilayan din natin ang liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon at maunawaan natin ang mensahe ng bahagi ng sulat na ito ni Mateo na magpatuloy tayo sa pananampalataya sa pagtitiwala at pagpapasakop kay Jesus. Sa verse 1, pagkaraan ng 6 na araw dito kay Mateo at maging sa sulat or aklat ni Marcos, nagbigay sila ng eksaktong pagitan ng araw. Sabi dito, after 6 days. Pero kung babasahin po natin yung sulat naman ni Lucas, kaparehong tagpo po, kaparehong pangyayari, ang sabi doon, pagkaraan ng 8 araw. Gumamit po kasi si Lucas ng round numbers o kaya approximate dating. Kumbaga, ibang style niya sa pagsasalaysay ang ginamit para mayugnay yung pangyayari na nandito mula doon sa naunang mga tagpo. Konektado po kasi ito sa naunang pangyayari sa chapter 16. Sa chapter 16, ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad yung nalalapit na pagdurusa, nalalapit na kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Matapos sabihin lahat yan ng Panginoon, matapos niyang ikwento sa kanyang mga alagad yung mga mangyayari sa kanya, makalipas yung halos 1 linggo o pagkaraan ng 6 na araw, ito na yung kasunod. Isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid. 3 sa noon ay 12 disciples ang isinama ni Jesus. Si Pedro, na kilala pong mapusok, kilalang matapang at tinawag sa espiritual na pamumuno, kasama sina Santiago at Juan. Magkapatid po yan. Tawag sa kanila Boanerges o kaya mga anak ng kulog. Yan si Santiago at Juan. Itong 3 ding ito, si Pedro, Santiago at Juan, ito din yung kasama ni Jesus nung buhayin ng Panginoon yung anak ni Jairus. At sila din yung kasama ni Jesus sa Gethsemane kung saan nanalangin ang Panginoon. So silang 3 dito naman po sa tagpong ito at sila'y dinalang bukod. Inihiwalay. Ibinukod sa majority ng mga disciples. Sa literal o kaya sa physical, inihiwalay sila, ibinukod. Pero sa spiritual na kapakahulugan, ang sila'y dinalang bukod, sinasabi ng mga Bible scholars, naglalaman daw po ito ng prinsipyo tungkol sa ugnayan sa Diyos. Maaring paghahanda yung sila'y dinalang bukod, paghahanda sa mas malalim na karanasan,
o kaya merong misyong espiritual. Inihiwalay sila para ihanda or para turuan at ipakita sa kanila ang isang malalim na katotohanan. Kumbaga, hindi lahat sabay-sabay na binibigyan ng malalim na kapahayagan. Sa pagkakataong ito, sina Pedro, si Santiago at Juan muna. So, saan sila isinama ni Jesus? Sa isang mataas na bundok. Hindi binigay yung eksaktong pangalan ng bundok, no? Yung sa pantahan ng mga scholars, ayon sa tradisyon, pwedeng ito daw po ay Mount Tabor, yung bundok sa Galilea sa timog silangan ng Nazareth. Or, pwede rin daw po itong Mount Hermon sa Hilagang Galilea naman. Yung Mount Hermon, isang mataas at malawak na bundok yon na walang nakatirang mga tao. So dito sa mataas na bundok o on a high mountain, dito nangyari yung tinatawag na transfiguration. Isang makapangyarihang revelasyon ng pagka-Diyos ni Jesus. Dito ipinakita ni Jesus yung kanyang tunay na kalagayan. At sa liwanag ng katotohanan ito, tayo po ay tinatawagan sa isang banal na pagtugon. Ano pong klaseng pagtugon? Yung paggalang, pagsunod, at banal na pagkatakot sa Panginoon. Tingnan po natin sa verse 2 yung nangyari. Nagbagong anyo siya sa harap nila. Yung transfigured o kaya nagbagong anyo sa Greek word ay metamorpho. Diyan galing yung salitang metamorphosis. Nang ibig sabihin, pagbabagong anyo o pagbabagong kalikasan. Dito naman po, hindi nagbago ng anyo si Jesus sa panlabas, no? Kundi inihayag ng Panginoon yung kanyang panloob na kaluwalhatian. Ipinakita ng Panginoon yung tunay na anyo o tunay niyang kalagayan. Anong anyo? Anong kalagayan iyon? Anak ng Diyos na hindi lang basta nagliliwanag, kundi siya mismo ang pinagmumula ng liwanag. Ipinakita dito ng Panginoon kung sino talaga siya. At nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw. No, his face shone like the sun. Nagningning gaya ng araw. Sa lahat ng nakikita nating nilalang ng Diyos, sa lahat ng nilikha, ang araw yung may pinakamatinding liwanag. No? Ibig sabihin, yung Panginoong Jesus, sa ganitong kalagayan, sa tagpupong ito, ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng sobra at yung liwanag na yon imposibleng titigan ng direkta. Sa Revelation chapter 1 verse 16, ang description ng anak ng tao o ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. The sun shining in its strength. Ibig sabihin, parang katanghaliang tapat yung sikat ng araw. Isang paghahayag na ang Panginoong Jesus hindi lang tagapagdala ng liwanag, kundi ang Panginoong Jesus mismo ang liwanag. Kaya ang pakilala ng Panginoon sa John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nawa po, nakikita natin ang katotohanan ng tungkol kay Jesus. At ang sabi pa dito, at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Yung puting damit para sa kulturang Hudyo, sagisag yan ng kabanalan, sagisag yan ng kadalisayan. Pero yung damit dito ni Jesus, hindi lang basta pumuti, kundi sa Revised Tagalog Popular Version, nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. So, grabing kaputian niya, no? Kung kaya nating paputiin ng husto, yung ating puting damit, higit pa doon sa sinasabi ditong, and his clothes became as white as the light. Ang sinasabi ni Marcos sa chapter 9 verse 3, parehong tagpo, na walang sino man sa lupa ang makakapagpaputi ng gayon. Ganon yung ibig sabihin ng klaseng kaputian, at pumuti ang kanyang mga damit na tulad ng araw. Sa pamamagitan po ng mukha at damit ni Jesus, pinapakita dito ang kalagayan ng Panginoon bilang banal
bilang makalangit, isang malinis at nagniningning na liwanag. Sa kasunod na tagpo sa verse 3, makikita naman natin yung malalim na teolohiya at mensaheng espiritual na nakaugnay maging sa panahon natin ngayon. Basahin natin yung verse 3. At nagpakita sa kanila. Kumbaga sa eksena sa pelikula, isang biglaan ito o hindi inaasahan ng mga alagad. Yung salitang behold, nagpakita. Sa Tagalog ang Biblia na version at narito. No? Ginagamit po yon para bigyang diin yung isang bagay na hindi pangkaraniwan. So, sino ang kanilang nakita o sino ang nagpakita sa kanila? Sina Moises at Elias na totoong nakikita nila ng mga alagad. Hindi imahinasyon, hindi yan guni-guni o halusinasyon ng mga alagad. Bakit silang dalawa ang nagpakita dito? Si Moises po kumakatawan sa kautusan o Torah. Si Elias kumakatawan naman sa mga propeta. Sa Old Testament, ang kautusan at ang mga propeta tumutukoy sa buong kasulatan. Ibig sabihin po, ang pagpapakita dito ni na Moises at Elias, isang simbolikong pagsaksi na ang kautusan at ang mga propeta, si Jesus ang katuparan ng lahat. Ang kautusan at ang mga propeta, parehong tumuturo sa isang katotohanan. Ano pong katotohanan niyon? Ang patungkol kay Jesus bilang anak ng Diyos. Meaning po, ang buong kasulatan o ang salita ng Diyos, nagsasabing ang Panginoong Jesus ang Mesyas, no, ang Mesaya, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya kapag nagbabasa tayo ng kautusan at nakikinig tayo sa mga propeta, meaning sa tuwing nag-aaral tayo ng Biblia, inihahatid tayo nito tungkol kay Jesus bilang ipinangakong tagapagligtas. Kaya kung tapat po yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, nakakatiyak tayo na yung ating pananampalataya nakaugat, nakasalig sa kumpletong patotoo ng banal na kasulatan. Sa tagpong ito, anong ginagawa ni na Moises at Elias? Na nakikipag-usap sa kanya. Talking with him. Nag-uusap silang tatlo, si Jesus, si Moises, at si Elias. Dito po sa Mateo, hindi nabanggit kung ano yung pinag-uusapan nila. No? Sinabi lang, talking with him. Pero kay Lucas, sa sulat ni Lucas, sa detalyadong paraan ng paglalahad ng tagpong ito ni Lucas, ganito yung sinasabi. Basahin po natin yung Luke chapter 9, verse 31. Na nagpakita sa kaluwalhatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niya. Nag-usap tungkol sa pagpanaw niya na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Ang pinag-uusapan pala nila ni Jesus, ni Moises at ni Elias, ang nalalapit na kamatayan ni Jesus sa krus. Pinapakita ng tagpong ito na ang krus ni Jesus, na ang kamatayan ni Jesus, bahagi po yun talaga ng plano, na talagang kasama, na talagang mangyayari ang kamatayan ni Jesus. Isa sa katuparan ito ng Panginoon. So, sina Moises at Elias, no, kumakatawan sa kautusan at kumakatawan sa mga propeta, sila ang nagpapatotoo na ang sakripisyo ni Jesus sa Jerusalem, ito ang katuparan ng buong kasulatan. Muli po, ang pagpapakita dito ni na Moises at Elias, isang pahayag na si Jesus ang kaganapan ng kasulatan. Pinatotohanan dito na walang ibang hihintayin, na ang lahat ng propesiya sa kasulatan nagtuturo kay Jesus bilang sentro ng kaligtasan. Ang spiritual na aplikasyon nito sa atin, maring ganito po, no? Yung buong Biblia, ang ituturo at ang ipinapahayag sa atin ng buong Biblia ay tungkol kay Jesus. Ang krus naman ni Jesus, hindi yun pagkabigo. Yung krus ni Jesus, tagumpay yun ng pangako at kaligtasan sa pamamagitan
ng pagsasakripisyo ng Panginoon alang-alang sa atin. Yung mga alagad, isinama sila ni Jesus sa bundok para makita ang katotohanan ng kadakilaan at nagniningning na kaluwalhatian ni Jesus. Sa kasunod na talata, nasaksihan yun ng mga alagad eh. So, nag-react si Peter, nagsalita si Pedro at ipinahiwatig niya yung kanyang tugon sa kanyang nakita. Yung reaksyon na ito ni Apostol Pedro, matuto tayo ng mga aral kung paano naman tayo tutugon kapag nakita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Basahin natin yung verse 4. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Then Peter answered and said to Jesus. Peter answered. Wala namang nagtatanong kay Pedro, so itong reaction dito ni Apostle Peter, maring nabigla siya. O kaya naguluhan siya sa nakita niya. Nakita niya si Jesus nagliliwanag. Nakita niya si Moises. Nakita niya si Elias. Si Pedro bilang padalos-dalos, mapusok, maring ang sinasabi niya dito, isang pagkabigla dahil sa kanyang nakikita. Sabi ni Pedro, Panginoon, mabuti na tayo ay naririto. Lord, it is good for us to be here. Para kay Peter, isa itong karanasang mabuti at pagpapahayag niya ng kagustuhang manatili sa ganyang sitwasyon. Para bang gusto niyang i-preserve yung sitwasyon nila. Tama naman siya na mabuti yung nasa presensya ng Panginoon, pero nagkakamali siya sa hangaring manatili na lang sila diyan sa taas ng bundok. Para din sa panahon natin ngayon, no, kapag tayo nakakaramdam ng spiritual highs, yun bang ang init-init natin sa Panginoon kasi galing tayo halimbawa sa Bible camp, para bang ayaw na nating umalis doon o kaya ayaw na nating matapos yung mga activity doon na nakakalimutan natin yung dapat nating haraping misyon pagkatapos ng mga ganong gawain. Dito po sa karanasan ng mga apostol, yung presensya ng Panginoon hindi lamang dito sa nasa taas sila ng bundok, kundi para ihanda sila sa pagbaba, kung saan may gagawin sila sa pagbaba. Sabi pa dito ni Apostol Pedro, kung ibig mo, gagawa ako rito ng 3 tolda. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Bagamat mukhang maganda yung alok ni Pedro, pero may bahid po ito ng maling pag-unawa sa kanyang nakikita. Matapos masaksihan ni Pedro yung pagbabagong anyo ni Jesus at ang pagpapakita ni na Moises at Elias, nagsalita siya dala ng maaring matinding emosyon, maaring masaya siya o yung naaaliw siya sa presensya ng Panginoon at sa nakikita niya, nag-suggest siya na magtayo ng 3 tolda. Nagpapahiwatig nga na gusto niyang pahabain yung karanasan niya o kaya parang ipagdiwang ang nararanasan niya sa isang makalumang paraan. Maganda yung mungkahi niya, pero nagkulang nga sa pag-unawa. At tapos inilagay pa niya sa parehong antas. Ipinantay niya si Jesus, kina Moises, at kina Elias. Mabuti yung intensyon, pero hindi lubos na nauunawaan kung sino talaga si Jesus. Ito pong talata pong ito, nagpapakita na hindi lang puso ni Apostol Pedro, kundi maging yung kalagayan din ng puso natin. Madalas kasi, sa damdamin, mainit din tayo sa presensya ng Panginoon. Pero sa damdamin lang. Kulang sa lalim ng pagkaunawa. So ngayon po, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong manatili sa emosyon lamang, kundi lumalim din tayo sa pagkaunawa. Huwag nating ipantay si Jesus sa iba. Tulad ni Pedro, ipinantay niya si Jesus kina Moises at Elias. Huwag nating ipantay si Jesus sa mga, halimbawa, santo, o mga banal na mga tao, o kaya yung mga sinasabing mapaghimalang mga bagay, o kaya mga okasyon na pangsimbahan. Huwag nating ipapantay doon si Jesus. Kasi si Jesus ang maluwalhati. Si Jesus ang anak ng Diyos.
huwag tayong tumigil sa bundok ng karanasan. No? Kapag nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, huwag tayong tumigil doon. Bumaba tayo dala yung liwanag ng kanyang kaluwalhatian. At sa susunod na talata, habang nagsasalita si Pedro, nagsasalita siya ng may maaring mabuting at magandang intention pero kulang sa pagkaunawa. Habang nagsasalita si Pedro, makikita natin na yung amang Diyos mismo, itutuwid niya si Pedro. Sa verse 5, samantalang nagsasalita pa si Apostol Pedro. Sa gitna ng mataas na emosyon at suggestion ni Pedro, ang Ama ay nagsalita para paalalahanan at para ituwid si Pedro tungkol sa kalagayan ni Jesus. Biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap. Nagsasuggest pa si Pedro Nagagawa siya ng tolda. Ito na yung nangyari. Naliliman sila ng ulap. Sa Old Testament po, yung ulap o cloud, ginagamit na simbolo yan ng presensya ng Diyos. Pero dito, ulap na maliwanag yung lumilim sa kanila. Isang maliwanag, isang bright cloud. Isang maningning na pagpapakita o maningning na presensya ng Diyos Ama. So, ganun yung tagpo dito, no? And suddenly, sabi po, at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi. Tinig ng Amang Diyos ito. Minsan po, at ang ibig kong sabihin dito, sa spiritual na usapin, minsan hindi sapat yung pakiramdam o emosyon o kaya damdamin lamang. Ang kailangan mismo ay ang salita ng Diyos para maging malinaw yung pagkaunawa natin kung sino si Jesus. Ang salita ng Diyos ang dapat nating paniwalaan, hindi lang yung damdamin natin, no? Hindi lang opinyon ng tao kaya tradisyon. Kung ang Diyos ang nagsasalita, dapat tayong makinig. Ano po ang sinasabi dito ng Ama? Ito ang minamahal kong anak. This is my beloved son. May natatanging relasyon si Jesus sa Amang Diyos na hindi lang siya isinugo para mangaral. Hindi lang isang magaling na guro o propeta lamang si Jesus, kundi minamahal na anak. Isang deklarasyon ng Ama na si Jesus ang minamahal na anak ng Diyos. Hindi si Moises, hindi si Elias, kundi si Jesus. At sabi pa dito, sa Kanya ako'y lubos na nalulugod, in whom I am well pleased. Yung Ama, lubos o kaya ganap na nalulugod kay Jesus. Walang kulang, lubos na nalulugod. Sa buhay ni Jesus na hindi nagkasala, sa pagsunod sa kalooban ng Ama at sa pagtupad sa misyon ni Jesus, nalulugod talaga ang Diyos sa Panginoon. Kaya tanging sa pamamagitan lamang ni Jesus, tayo din po ay nagiging or magiging kalugod-lugod sa Ama. Hindi dahil sa gawa natin, hindi dahil sa kung sino tayo, kundi sa pananampalataya natin sa anak na kinalulugdan ng Ama, ang ating Panginoong Jesus. At sa pagpapatuloy ng Diyos, makinig kayo sa Kanya. Hear Him. Isa po itong tuwirang utos mula sa Diyos Ama na si Jesus ang pakinggan. Hindi si Moises. Si Moises sagisag ng kautusan. So, hindi si Moises, hindi ang kautusan. Hindi rin si Elias na simbolo ng mga propeta. So, hindi si Elias, hindi ang mga propeta, kundi si Jesus lamang ang pakinggan. Kumbaga, para bang sinasabi sa atin dito, ang kautusan at ang mga propeta nagtapos lahat kay Jesus. Si Jesus ang katuparan. Sa pamamagitan ni Jesus, nagsasalita ngayon ang Ama. Kung ang Diyos Ama mismo ang nagsasabing makinig tayo kay Jesus, ganun na nga po dapat. Ang tinig ng Diyos mula sa maliwanag na ulap, ito po ay makapangyarihang pagpapatotoo na si Jesus lamang ang tunay na anak ng Diyos, minamahal, kalugod-lugod sa Ama, na dapat nating pakinggan. Pakinggan si Jesus. Huwag nating hayaang yung masamang impluwensya ng sanlibutan yung magsilbing gabay sa buhay natin. Huwag yung nating hayaan na ang papakinggan natin ay masamang katuruan ng sanlibutan, yung magiging gabay natin at pinapakinggan sa buhay. Ang dapat nating pakinggan, si Jesus.
Kaya po, magbasa lagi tayo ng Biblia at ipamuhay natin ang ating mga natututunan. At sa kasunod na verse, ito yung reaksyon ng mga alagad. Verse 6. Nang marinig ito ng mga alagad. Muli ang narinig nila, tinig mismo ng Ama. Isang makapangyarihang boses, isang makapangyarihang tinig yung kanilang narinig. At ito po yung nagpabago sa plano o sa suggestion o kaya sa mungkahi ni Pedro na magtayo sila ng tolda. Ang ganda ng tagpo dito kasi hindi lang nakita ng tatlong alagad yung kaluwalhatian ni Jesus, kundi narinig pa nila yung tinig, yung pagsasalita ng Amang Diyos. At tulad po sa mga alagad, ang pakikinig sa tinig ng Diyos hindi lang dapat sa emosyon, kundi dapat nagre-resulta ito ng ating paggalang, ng ating pagsunod, ng ating pagtalima sa kalooban ng Diyos. No? And when the disciples heard it, sabi dito, napasubsob sila. They fell on their faces. Sa ibang sali nung napasubsob, nagpatira pa. Sa kulturang Hudyo po, itong napasubsob o nagpatira pa sila ay isang anyo ng mataas na pagsamba. Yung mga alagad, nakita natin dito ng pagpapakumbaba. Sa narinig nila, hindi sila nagtanong. Hindi sila nagsalita eh. Sila po ay napasubsob dahil sa presensya ng Ama. Paalala po sa atin na minsan masyado tayong nagiging komportable sa presensya ng Diyos Ama. Na yung presence ng Diyos para bang itinuturing nating ordinaryo na lang. Pansinin po ninyo minsan sa solong pananalangin ninyo. Paano kayo manalangin? Hindi natin sinasabing mapasubsob din tayo na literal. Kundi dapat nananatili po yung paggalang, nananatili po yung banal na takot natin. Kasi minsan sa prayer natin, para bang basta magawa lang. No? Ganon din po sa pagbabasa ng Biblia, para bang basta magawa na lang, para lang matapos na lang. Ang isa pang reaksyon ng mga alagad, tingnan niyo po, sa presensya ng Diyos. At sinidla ng malaking takot. And were greatly afraid. Sa Greek word po ng malaking takot, phobia. Isang malalim na pagkatakot sa harap ng makapangyarihang Diyos. Ngayon, sa pagkatakot ng mga alagad, may ginawa si Jesus. Basahin natin yung verse 7. Ngunit, nilapitan sila ni Jesus. But Jesus came. Ang Panginoong Jesus, hindi lamang Diyos na maluwalhati, kundi Diyos na lumalapit sa tao. Makikita natin dito ang larawan ng pagpapakumbaba at pagmamalasakit ni Jesus. Lumapit ang Panginoon sa kanila at hinawakan and touched them. Hindi lang lumapit, hinawakan pa sila ng Panginoon. Yung pagkilos na ito ni Jesus, isang personal, isang mapagmalasakit na pagkilos. Hinawakan yung mga alagad para pawiin yung takot. Sa panahon po ng ating physical, ng ating spiritual na takot at panghihina, ang kailangan natin ay ang paglapit at ang paghawak sa atin ni Jesus. Sa kasunod, dito sa tagpong ating pinag-aaralan, na nagsasabi, bumangon kayo at huwag kayong matakot. Yung kahabagan ni Jesus, nakikita natin sa talatang ito. Arise. Bumangon. Isang paanyaya na sa gitna ng takot, yung takot sa presensya ng Diyos, no? Takot sa pagsunod ng Diyos, ang paanyaya dito, makinig tayo kay Jesus, bumangon kayo. And do not be afraid. Yung presensya ng Diyos ay hindi para katakutan. Hindi para magkaroon tayo ng maling pagkatakot, kundi ang presensya ng Diyos para palakasin tayo, para ibangon tayo at turuan tayo sa pagsunod na may lakas ng loob. Isang paanyaya na magtiwala sa Panginoon. At sa verse 8, nang tumingin sila sa itaas, pagkatapos ng lahat, nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus, nakita nila sina Moises, si Elias, narinig nila ang tinig ng Ama,
sa kanilang pagkatakot, matapos ng lahat ng yon, ng nasaksihan nila, tumingin sila sa itaas. Wala silang nakitang sinuman. Wala na yung ulap, wala na sina Moises, wala na si Elias, wala na yung liwanag. Tapos na yung tagpong nakita nila. Bumalik na sa normal yung sitwasyon. They saw no one. At ito po yung pinaka-highlight ng verse na ito. Maliban kay Jesus. But Jesus only. Only Jesus. Sa panahon ng tagumpay o saya, si Jesus lamang. Sa pakiramdam ng takot at pagsubok at panghihina, Jesus only. Sa dulo ng bawat yugto ng pangyayari sa ating buhay at dulo ng ating buhay, si Jesus lamang. Para sa tatlong alagad, matapos yung lahat, yung tagpo sa pangyayari sa kanila, yung liwanag, matapos yung ulap, yung boses, matapos ang lahat, ang nasa harap nila at ang nakikita na lamang nila ay si Jesus. Ang tunay na pananampalataya, nakatuon lamang kay Jesus. Ito po yung pinakamahalagang pagtatapos sa kwento ng pagbabagong anyo ni Jesus. Ang pagkilala na si Jesus lamang ang kailangan. No? But Jesus only. At sa panghuling talata na ating tatalakayin sa ating aralin ngayon, ang tagubilin ni Jesus para sa mga alagad na kasama niya dito. Pagtuturo na may tamang panahon ng paghahayag ng mga bagay na mula sa Diyos. Basahin natin itong verse 9. Nang pababa na sila sa bundok. Tapos na yung karanasan nila, yung tatlong alagad. Pabalik na sila sa dati nilang sitwasyon. Matapos mahayag sa kanila ang kaluwalhatian ni Jesus, pabalik na sila sa kanilang realidad. Ngayon, pababa sila, may bilin or may utos sa kanila si Jesus. Iniutos ni Jesus sa kanila na nagsasabi, hindi lang paalala, hindi lang pakiusap, merong utos na hindi pa dapat ipagsabi ang nakita nila, yung nasaksihan nila. Mahigpit yung bilin sa kanila na huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain. Tell the vision to no one. Ang nakita nila sa taas ng bundok, yung pagbabagong anyo ni Jesus, yung paglitaw ni na Moises at Elias, yung tinig mula sa langit, huwag mo nang ipamalita. Ang obserbasyon ko po dyan, hindi pa handa yung ibang mga alagad, kaya may ganyang bilin. Hindi pa handa yung ibang mga tao, na kung ibabahagi nila nung tatlo, yung kanilang nakita, ibabahagi agad nila sa iba, baka asahan ng mga tao na ang Kristo hindi dapat magdusa. Na ang Kristo bilang isang makapangyarihan at maluwalhati ay hindi dapat mamatay. Kasi doon papunta yung mga susunod na mangyayari kay Jesus. So hindi pa handa yung marami para maunawaan yung kaluwalhatian ni Jesus. Hanggat wala pa yung krus at yung kamatayan at muling pagkabuhay, hindi pa handa ang iba para maunawaan yung kaluwalhatian ni Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, hanggang ang anak ng tao ay muling buhayin mula sa mga patay. Sa kanan nila ipahayag yung mga nakita nila kapag nabuhay na muli si Jesus. Nang sa gayon po, maunawaan na nila. Maunawaan na ng marami. Dahil yung tunay na kahulugan ng kaluwalhatian ni Kristo, nakaugat sa kanyang krus at tagumpay laban sa kamatayan. Matapos yung makapangyarihang pagpapakita ng kaluwalhatian ni Jesus, ipinagbili niya sa tatlong alagad na huwag mo nang sasabihin sa iba yung lahat ng nasaksihan at nakita nila hanggang sa maghirap at mamatay muna siya sa krus at mabuhay na maguli. Pinapakita nito na yung kaluwalhatian ni Jesus ganap na mauunawaan lamang sa liwanag ng kanyang sakripisyo at tagumpay sa kamatayan. May tamang panahon ng paghahayag. At sa panahon natin ngayon, yung bawat ngayon, ito yung tamang panahon para ipahayag ang kaluwalhatian, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. So
So mula sa liwanag ng kaluwalhatian na nasaksihan ng mga alagad sa taas ng bundok, dala-dala ng mga alagad ang isang malinaw na mensahe. Ano pong mensahe yon? Na si Jesus ang minamahal ng Ama, na beloved Son. Na si Jesus ang anak na maluwalhati, ang tagapagligtas na mamamatay sa krus at mabubuhay muli. Mga kapatid, sa ating paglakad, sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, marami tayong maaring pagdaanan na nakakalito at minsan nakakatakot. Pero tulad sa kwento, yung ating mga paningin, ituon natin kay Jesus lamang. Si Jesus na minamahal ng Ama, ang ating tagapagligtas na dapat pakinggan, na dapat sundin at dapat paglingkuran. Sabi ng Panginoon kina Pedro, bumangon kayo at huwag kayong matakot. No? Arise and do not be afraid. At tayo po, mga kapatid, sa pagkahayag sa atin ng kaluwalhatian ng Panginoon, sa pagkahayag sa atin ng tunay na anyo, nagniningning na kaluwalhatian ng Panginoon, manatili po tayo sa pananampalataya. Magpatuloy tayo sa paglilingkod, pakinggan si Jesus, at ipamuhay ang kanyang salita. Mamuhay, taglay ang kalakasan at liwanag ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo.